Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Insight Fusion. Habang abala ang mundo sa mga bagong teknolohiya at pandaigdigang krisis, may isang ideolohiya mula sa madilim na bahagi ng kasaysayan na tahimik ngunit matatag na muling sumusulpot, ang neo-Nazism. Ano ang ba ang neo-Nazi ideology? Ito ay isang modernong anyo ng ideolohiyang sinimulan ni Adolf Hitler noong panahon ng Nazi Germany. Layunin ng mga neo-Nazi ang itaguyod ang white supremacy, ayaw sa mga imigrante at minorya, at sa demokrasya. Muling lumitaw ang kilusang ito matapos ang pagbagsak ng Nazi Germany noong 1945. Ngunit naging mas aktibo ito noong dekada 1990 kasabay ng pagbagsak ng Soviet Union. Sa kasalukuyan, ayon sa BBC, nagbabala si German Chancellor Olaf Scholz tungkol sa lumalawak na neo-Nazi network sa Germany, isang seryosong banta sa kapayapaan at demokrasya. Sa Ukraine, ayon sa The Hill, may dokumentadong presensya ng mga grupong may koneksyon sa neo-Nazism, kabilang na ang kontrobersyal na Azov Battalion. Ngayon, panoorin natin ang maiksing ulat ng The Hill kung saan tinatalakay nila ang presensya ng mga grupong may koneksyon sa neo-Nazism sa Ukraine. Last week there was controversy in the Greek parliament after members of the opposition party, the Syriza, a progressive left-wing party in Greece, stormed out after watching Zelensky appear on the screen to parliament aside two neo-Nazi Azov battalion members. The leader of the opposition party, his name is Alexis Tsipras, he actually tweeted out, this is in Greek, but we are translating as best as possible. It says the speech of members of the neo-Nazi order Azov in the Greek parliament is a challenge. The absolute responsibility lies with the university. I'm sure that was translated probably poorly, but he says he talked about a historic day, but it's a historical shame. Solidarity with Ukrainian people is a given, but the Nazis cannot have a say in parliament. The government spokesperson also came out after this and said that including a message from an Azov battalion member was wrong and inappropriate. So this is really interesting what has happened. You know, in Greece, they're very they're sympathetic to Ukraine, this particular political ito party. Bilang isang volunteer militia noong 2014, ngunit opisyal na naging bahagi ng Ukrainian National Guard makalipas ang ilang buwan. Sa kabila ng pagiging bahagi ng gobyerno, nananatili ang mga kontrobersya dahil sa paggamit ng mga Nazi-style na simbolo at di umano'y ugnayan ng ilang miyembro sa extreme right-wing ideology. Dagdag pa rito, iniulat ng Vice News na ginagamit ng ilang extreme right-wing individuals mula sa iba't ibang bansa ang digmaan sa Ukraine bilang training ground. Pagbalik nila sa kanilang mga bansa, dala nila ang mas matinding radikal na paniniwala, isang bagay na labis na ikinababahala ngayon ng Europa, at kamakailan lang naglabas ng matinding pahayag si American journalist Tucker Carlson. Sa panayam niya kay former Ukrainian Member of Parliament Vadim Novinsky, sinabi ni Carlson na ang mga Orthodox Christians sa Ukraine ay dumaranas ng paniniil at aniya, sinusuportahan ito ng US sa pamamagitan ng patuloy na pagpondo sa Kyiv government. Samantala, heto naman ang isang maikling bahagi ng panayam ni American journalist Tucker Carlson kay dating Ukrainian MP Vadim Novinsky kung saan binigyang diin nila ang umano'y paniniil sa mga Orthodox Christians sa Ukraine. Has done to your church. К сожалению, наше правительство Unfortunately, our government, led by Zelensky, has opened up a campaign of persecution and depression against the Ukrainian Orthodox Church, the largest church in Ukraine, the largest denomination of Christians in Ukraine. Before the war, there were 12,000 parishes and 7 million believers in the Ukrainian Orthodox Church. And despite the fact that it's the largest denomination, and that 95 to 97% voted for Zelensky as the president of peace, he is doing this to our church. He's persecuting and oppressing our church. Несмотря на то, что наши верующие в большинстве своем за последние 10 лет Over the past 10 years, persecution has intensified, and currently, right now, it is leading to terrible consequences. ужасным последствиям. As you know, in Parliament, a law has been passed which actually, in fact, bans the Ukrainian Orthodox Church. Наши архиереи So our archbishops are subjected to persecution. There are completely false criminal cases opened up against them. Our parishioners beaten. Our church is taken away. So Satanism is flourishing in Ukraine. настоящий ужас. И некоторые митрополиты находятся в тюрьме, находятся под домашним. So some metropolitans are in prison, some are under house arrest,
Some examples are Metropolitan Arseny, who's currently in prison, who's the head of the Svetogorsk Collaborative. He's in prison under completely false accusations. Metropolitan Feodosy, Metropolitan Luka, Metropolitan Anthony, they're all under house arrest. Another big example is Metropolitan Longinus, who actually has an orphanage in his church, which has more than 600 disabled children. He's a man of love, and he's still being persecuted, all for being faithful to the Ukrainian Orthodox Church. Точно так же, несмотря на то, что он помогает людям всем, чем может. Это человек любви, но подвергается гонениям. Практически каждый день захватывают. Every day, churches and temples are seized by soldiers with machine guns who come in, who throw out priests, beat believers, children, old people, women, countless priests, countless attempts of Chernivtsi, which is a temple that's been attempted to be taken over. So every day it is happening all over Ukraine. В данный момент идут попытки захватов кафедрального собора в Черновцах, неоднократные попытки. И, конечно, это не может не вызывать. One cannot help but feel deeply dissatisfied with these events, and one cannot help but fear that our churches may continue to experience this persecution from the government. Как вам сказать, той опасности, что наша церковь может еще дальше подвергаться этим гонениям со стороны власти. Why do you suppose Zelensky is doing this? What is his motive? Надо понимать атмосферу, которая сейчас царит в нашей стране. В нашей стране It is important to understand the atmosphere that currently prevails in the country. It is basically inciting hatred is the basis of politics. The hatred that is based on lies, deceit. Our church tells the truth. Our church exposes sin, and our church basically is, right now, it's a favorable time for our church. Everyone can show their loyalty and faith despite all the persecution, despite all of the oppression. We pray for the authorities. We pray for Zelensky, that at one point they may come to their senses and stop. We truly hope that Zelensky may fulfill his promise and restore religious peace, because 95 to 97% voted for Zelensky, voted for him as a peace president, and for him to stop the religious hatred going on in our country. Это очень благодатное время для нас. И мы, конечно, несмотря на все гонения, на все притеснения, на все избиения, на захваты, на преступления, которые творятся вокруг нашей церкви. Why do you think the world has ignored this attack on Christianity in Ukraine? I can tell you that a year ago, it was impossible to say a word of truth in the Western press, even the American press, about what is happening to the Ukrainian Orthodox Church in Ukraine. There was a whole block on the truth of what is happening in religious life in Ukraine. And the first person to break this wall of silence was you. Who invited Robert Amsterdam, who is the official representative of the Ukrainian Orthodox Church, who began speaking the truth, and you broadcast this truth. And for this, thank you. And a big thank you to J.D. Vance, who, while he was still a congressman, raised his voice in support of our church. He was the only politician in the West who defended our church. At that time, it was extremely important for us. But apart from you, no other serious publication would publish and would show what kind of attacks are taking place on the Ukrainian Orthodox Church in Ukraine. Because Zelensky was given a vote of confidence, and in the eyes of the Western public, he became a leader of the nation, and anything that he was doing was accepted without question. И все, что он делает, принималось без всяких сомнений. But Zelensky is not an elected president at this point. He's gone past his term, and there has been no election. So he has, from what I can tell, no authority to do this. By what authority is he doing this? На самом деле, полномочия, которые он себе узурпировал. Well, it's the authority that he usurped for himself. Basically, in accordance with the Constitution, there's an elected term of 5 years.
and the president cannot be elected for more than that. This decision was made in May 2014, but everyone forgot about it. Now the Constitutional Court is not working. It was destroyed by Zelensky. So there's no way to confirm or affirm. There's no way to basically legitimize his role. Ayon sa kanya, tila ginagamit ang ayuda mula sa Washington hindi lang sa laban kontra Russia, kundi pati raw sa pagpapatahimik sa mga konserbatibong relihiyosong komunidad sa bansa. Dito pumapasok ang narrative ng Russia. Isa sa mga idinahilan ng Kremlin sa pagsisimula ng opensiba nila sa Ukraine ay ang tinatawag nilang denazification, o ang layunin na burahin ang anumang impluensya ng neo-Nazi ideology sa mga teritoryong malapit sa kanilang hangganan. Maraming eksperto ang nagsasabing ito'y bahagi lang ng propaganda ng Russia upang bigyang katwiran ang kanilang agresyon. Ngunit hindi rin maikakaila na may mga dokumentado at komplikadong issue sa loob mismo ng Ukraine. Mula sa presensya ng far-right groups hanggang sa mga ulat ng panrelihiyong tensyon, ang muling pag-usbong ng neo-Nazism kasabay ng mga ulat ng paniniil o oppression sa relihiyon ay hindi lamang lokal na usapin, ito ay pandaigdigang banta. Paalala ito na ang kasaysayan ay maaaring maulit kung hindi tayo magiging mapagbantay. Pero tandaan din natin, hindi buong bansa o pamahalaan ang dapat husgahan. Marami pa rin ang naninindigan para sa demokrasya, pananampalataya at pagkakapantay-pantay. Ano ang pananaw mo tungkol dito? Makatarungan ba ang mga aksyon ng Rusya kung ang layunin nga ay denazification? May basehan ba ang mga pahayag tungkol sa religious oppression? I-comment ang iyong opinion sa ibaba. At kung gusto mong masundan pa ang mga ganitong komentaryo at analysis, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Salamat sa panonood.